A blessed day to you, everyone. I am Eliza Sendot, and welcome to my day 5 of 365 daily devotion. Today is December 5, 2025. A very special day for me because today is my 20th birthday. At ang pag-uusapan naman natin ngayon ay gaano ka-powerful ang dugo ni Kristo. And for today's devotion, pinamagatan natin itong Jesus, the Passover Lamb. For the concept by Pastor Russell, it says, Jesus stand as the ultimate fulfillment of Passover Lamb. Siya yung nasa katuparang propesiya, si Kristo. His blood protects, redeems, and liberates God's people from judgment. In Him, the new exodus from sin becomes reality. Yung pagkaligtas natin mula sa kasalanan ay naging totoo. His sacrifice is His sacrifice is the sovereign and sufficient work of God, securing salvation for His people with perfect effectiveness and unfailing love. So para sa ating scripture reading, makikita natin ito sa 1 Corinthians 5 verse 7. It says, for Christ, our Passover lamb has been sacrificed. So, sa Tagalog po, sapagkat ang kordero ng ating Pasko ay naihain na sa makatuwid bagay si Kristo. So, ang lamb na tinutukoy dito, yung Passover lamb that has been sacrificed ay si Kristo. Si Kristo ang Holy Lamb. Kung titingnan po natin doon sa Exodus 12, ito yung panahon kung saan yung mga Israelita ay nasa Egypt, nasa pamumuno sila ng Egypt. At kahit na yung Egypt na to, yung Pharaoh dito is napakasama. Pinagmamalupitan sila. At syempre, yung mga Israelites ay people of God at ayaw ni God ng ganon. Sinasaktan sila. At syempre, mahal na mahal ni Father God ang kanyang mga tao. Kaya eto, inutusan ni Father God itong Pharaoh, si Moses. Inutusan niya si Moses na sabihin sa Pharaoh na aalis na ang mga Israelita, aalis na sila. Pero yung Pharaoh ayaw pumayag na paalisin lang ng ganun-ganon. Kaya si Father God ang nagsasabi nun pero ayaw pa rin. Kaya ang ginawa ni Father God, tinest niya, pinadala ng iba't ibang klase ng sakuna. Pero itong Pharaoh, matigas pa rin. Hindi ako papayag na aalis kayo. Kaya sa pinaka-ultimate na ginawang sakuna ng Panginoon ay pinapatay niya, kinuha niya yung lahat ng panganay na lalaki sa bansa ng Egypt, sa bayan ng Egypt. At syempre, bayan ng Egypt yun, nandun pa rin yung mga Israelita, kaya madadama yung mga Israelita. Pero si God, dahil mabuti siya, at hindi naman ayun yung goal niya talaga, inutusan ni Father God yung mga Israelita na pag dumating yung angel of death, ay bago dumating yung angel of death, mag-alay sila ng batang lalaking tupa. At yung dugo nun ay ipapahid doon sa pinto. Nang sa gayon, pag dumaan yung angel of death, lalagpasan lang yung tahanan nila at maliligtas ang mga panganay na lalaki. At ayun, doon sa book na yon sa chapter na Exodus, dito natin makikita yung kaunang-unahang pagsasakripisyo kay Kristo. Through His blood, many elder sons in Egypt has been saved. Si Kristo yung itinuturing na lamb, yung propesiya. Propesiya doon sa book na yon. Yung sinabing iaali na lamb. And ayun yung propesiya, tas pagdating sa New Testament, si Kristo, siya yung inalay para maligtas din tayo from the angel of death. At kung ating pagnilay-nilayan, sa second coming, yung angel of death na yon, lalagpasan rin tayo noon. Dahil si Kristo, ayun nga, inalay niya na ang sarili niya. Si Kristo, yung tinatawag nating Holy Lamb. Inalay niya na yung sarili niya sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Kaya mahalaga na tanggapin natin si Kristo bago dumating yung angel of death. Diba? And so our
um, teaching, there always a three teaching. Teaching number 1.1, Jesus is our Passover lamb. Sabi nga dun sa Exodus 12:46, it must be eaten inside the house. Take none of the meat outside the house. Do not break any of the bones. And ayun, yung lamb na yun, hindi dapat mabali o hindi dapat baliin ng buto. At sa New Testament, ganoon din sinabi. These things happen. John 19:36. These things happen so that scripture would be fulfilled. None of his bones will be broken. Sa Old Testament, yung lamb hindi binali yung buto. At ganun din nung sa Old Testament, si God hindi, kahit ni isang buto ay hindi siya nabalian or binali. And for the point 2 of teaching, the blood of Jesus covers us. Ayun nga. Ito yung dahilan bakit tayo ay naligtas at maliligtas lalo na pagdating ng second coming. Bakit na pag dumaan yung angel of death, lalagpasan tayo nun. At doon sa judgment, ay hindi tayo hahatulan. Point number 3 is death passes over us through Christ because Kristo ay siya yung tupa na inalay para sa atin. Sabi nga sa John 1:29, ito yung patunay na si Jesus yung sinasabing tupa. Sabi ni John the Baptist, nung nakita niya si Jesus, sabi niya, um, look, the Lamb of God who takes away the sin of the Lord. Diba? Si Jesus yung nakita niya at tinawag niya itong Lamb. At paano ba yon? Paano ba magkaroon ng kaligtasan through Christ? Lahat naman ng tao ay na-receive, ay binigyan nun ni Father God. Lahat ng tao ay walang palya kahit masama o mabuti ka. Lahat tayo ay binigyan ni God ng mercy. Pero hindi lahat ay tinanggap yon. Lahat ay binigyan pero hindi lahat ay willingly tinanggap. Paano ba tatanggapin si Kristo? Siyempre, kung narinig mo na yung mga salita niya at naniwala ka pa rin sa Kanya. Sabi nga doon sa John 5:24, very truly I tell you, whoever hears my word and believe Him who sent me has eternal life. Lahat ng maniniwala sa akin ay magkakaroon ng eternal life and will not be judged but has crossed over death to life. And for our application, there are always a three application. Application number 1, reflect of the power of Christ's blood. Pagmuni-munihan natin in the second coming, ang tanging masasabi, para sa second coming, ang tanging masasabi na lang natin sa Panginoon ay salamat kahit ako'y makasalanan, iniligtas mo ako. Second application, so application number 2, read the Old Testament as a shadow of Christ. Sa tuwing nagbabasa tayo ng Bible, lalo na sa Old Testament, lagi nating hanapin si Kristo, si Jesus Christ. Hindi lang naman siya nag-exist sa New Testament, but in the very beginning, nag-exist na siya. So, sa Old Testament kasi, ito yung prophecy kung anong mangyayari kay Kristo in the New Testament. Yung mga gagawin ni Kristo. Sa tuwing, yun nga, minsan si Jesus, nandun siya as a offering. Siya yung offering, siya din mismo yung event, siya yung dahilan ng mga event. And point number 3, remains in love and protection of Christ. Whatever happen, maging mabuti man, maganda man, or masama yung araw mo, always remain in Christ. Kasi si Christ, si Father God, He will never abandon you or even forsaken you. All you have to do is to remain and be still as He always have planned on you, in your purpose. Lagi may purpose ang Panginoon sa iyo. Kahit maging masama man ng takbo ng buhay mo sa ngayon, laging may purpose yan. And for, ayun lang po sa ating tatlong application. At bago natin tapusin itong devotion, let's have a short prayer muna. Father God, thank you for this day. Thank you for the devotion, the topic, to know Jesus more. Thank you, Father God, that you sent Jesus for us to be saved and always love us, Father God.
Salamat at iniligtas niyo kami sa kapahamakan at binigyan niyo kami ng assurance na kami ay um, maliligtas lalo na pagdating ng second coming. At kami ay hindi na huhusgahan, hindi na mamamatay at hindi na paparusahan, Father God. We always thank you for every day, for every blessing you have given to us, Lord God. Ayun lamang po, kayo na po ang manguna sa aming mga araw. Ayun lamang po, in Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. So, ayun lamang po for our today devotion. See you tomorrow, December 6 for the devotion. Bye!